Kaya po at saka medalyon. Yo, what's up mga boss? Ayan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga kabosing. Ayan, so sa hapon ito mga boss ay tayo na naman yung pupunta doon sa kaibigan nating batang ermitanyo mga kabosing, no? Puntahan natin yung at tayo lang mag-isa ngayon dahil yung asawa natin mga boss ay siyempre nandun sa bahay, no? Binabantayan yung dalawang bata doon mga boss. So samahan nyo ko ngayong hapon doon mga kabosing. Tara, let's go. Ayun nga pala mga boss, no, si kaibigang Sando ay ginupitan ko po siya mga boss. At panoorin nyo lang po doon ang vlog ni Dimisteri mga boss. Mayroong part doon sa na nakita na ginupitan ko si Sando. Buti pa yun si Sando mga bossing dahil nagpagupit at hindi din siya nasasaktan kapag ginupitan. Hindi katulad ni Kiboy mga boss na ikakapahamak talaga ni Kiboy pag siya ay gupitan natin. Kailangan talaga maisuka pa ni Kiboy yung itim na bertud bago siya tuluyan natin makupitan. Yun, papasok na po tayo mga boss. Yun mga boss, kung meron man kayong maririnig na baka marinig kayo dyan na kantahan mga boss, kasi doon sa baba kasi nito ay merong mga bahay mga boss yun sa area na to mga boss. Sabi ko lang sa inyo para di po kayo magtaka kung bakit meron pong naririnig na kanta. Mga boss, tulungan nyo po ako na pagdasal po natin si Kiboy, no, na iluwa na po niya ng madaling sa madaling panahon po yung kung ano mang mga bagay ang nasa kanyang katawan mga boss, no. Sana mailuwa na ni Kiboy para ang pupukusan na natin na ipaluwa ay yung itim na bertud po. Yan, dito na po tayo mga boss. Ito na po yun. Dito na po tayo mga kabosin. Susimulan na po natin siyang tawagin. Hello po sa iyo dyan kaibigan. Magandang hapon po sa iyo dyan kaibigang batang ermitanyo. Ako'y nandito po sa iyo ngayon upang ikaw ay kausapin. Maaari po ba kaibigan na ikaw magpakita sa akin kaibigan at makipag-usap din sa akin? Yan, salamat naman po kaibigan at ikaw ay lumabas po at ako'y iyong pinaunlakan. Magandang hapon po sa iyo ulit kaibigan. Yan, magandang hapon din po daw sa atin mga boss. Kaibigan, bago po ang lahat kaibigan ay meron po akong handog sa iyo o dalang kaunting pagkain. Yan, alam na po daw niya mga boss na meron akong dala. Pero kaibigan, hindi po ako nakadala ng inumin kaibigan. Ayun, okay lang po daw mga kabusin. Tagal ko mabuksan itong bag ko mga boss. Ito po yung ibibigay natin sa kaibigan nating batang ermitanyo po. Uy,
Ano po to kaibigan? Ilalapit ko po ba sa'yo kaibigan or kukunin mo na lang po dito? Uy, yan. Ang bilis mo namang kinuha kaibigan. Napakabilis mga boss. Napakabilis kinuha ni kaibigan. No? Ay, bago po ang lahat kaibigan, ano po ba yung ulit yung pangalan mo kaibigan? Siya po pala daw si kaibigang Telmo. Yun. At yun, na-discover na yan ni Misterino na siya po ay si kaibigang Telmo. Ang pangalan po daw niya ay Telmo. Pwede mo po ba yung kainin dyan kaibigan? Hindi daw maaari mga boss. Doon lang po daw niya kainin sa kanilang kaharian po. Sige po kaibigan, salamat po kaibigan. Maraming salamat din po daw. Kaibigan, may isa pa po akong tanong sa kaibigan. Yan, ito pong tanong na to mga boss ay para po maliwanagan po ang lahat, no? Kung bakit batang ermitanyo siya. Ito tanong natin sa kanya. Bakit po kaibigan na ikaw ay batang ermitanyo kaibigan? Yun, sa ulit na namang sinabi niya mga boss, siya ay batang ermitanyo dahil hindi po daw siya tumatanda mga kabosing, no? Ay, kaibigan, yung edad mo po ba kaibigan ay tumatanda? Yan. Tumatanda din po pala daw ang kanyang edad mga boss. Ngunit yung katawan lang daw niya ay nananatili po sa bata. Kaya siya po ay binansagang batang ermitanyo mga kabosing, no? Ilang taon ka na po ba kaibigan? Uy. Ayun, siya pala mga boss ay merong edad na 84. Ito 84 years old na po siya mga bossing, no? Maraming salamat naman po kaibigan sa sagot mo kaibigan. Yan, walang anuman daw. Ano po daw ang ating mga katanungan. Kaibigan, magtatanong din po ako sa iyo kaibigan. Meron ka po bang kakayahan kaibigan na gamutin ang mga sakit kaibigan? Kasi hindi talaga maiwasan to kaibigan na magtatanong yung ibang viewers ko po. Yun. Wala daw siyang kakayahan daw mga boss na gamutin ang mga sakit, no? Ano? Sabi niya mga boss ay wala daw siyang kakayahan, no, na gamutin ang mga sakit. Ano po yung paggagamot mo kakiboy kaibigan? Hindi po ba yung sakit kaibigan? Ayan. Yan pala mga boss. Nito yung mga normal lang po daw na sakit ng mga tao mga boss ay hindi po daw niya kayang pagalingin, no? Dahil labag po daw yun sa kanila mga kabusing, no? Masinigitan po daw nila ang ating Panginoon kung iyon ay gagawin nila mga boss. Yung pagpapagaling lang daw niya sa mga may tawag ito, may itim na budhi ay kayang-kaya po daw niya yun, no? Yung mga magpapasukan ng mga bertud ng mga aswang. Ngunit sa aswang lang po daw, hindi na po daw niya kaya pang gamutin ang mga sakit na kagaya natin mga tao na may sakit, hindi po daw niya kaya gamutin. So yun lang po mga kabusing, no? Inuulit ko pong sabihin sa inyo, yung si kaibigang Telmo po, ang batang ermitanyo na po yan ay wala po siyang kakayahan, no, na gamutin ang sakit, ang normal na sakit ng mga tao. Siguro mga boss, merong kaya siguro niya, no? Ngunit hindi po niya gagawin dahil ito'y labag sa labag sa kanila mga boss. Ano po ba yung maaari mong gawin kaibigan? Ayun, kagaya lang po daw kalolo ang hilo mga boss. Ang pagbasbas lang po daw ang tanging niyang kayang gawin, o yung pagbibigay gabay po sa atin, no? Pero wala po siyang kakayahan na manggamot mga boss. Ibali ang pagbasbas mga boss ay gabay lang sa atin, no? Tayo pa rin yung gagawa ng hakbang sa ating mga buhay mga boss. Uy, ayun.
Dala ko ba daw yung mutya ko dahil babasbasan po daw niya? Opo kaibigan, dala-dala ko po yung mutya ko kaibigan. Ayun, sabi niya mga boss ay ilabas ko po daw sa aking bag. Sige po kaibigan, pakisali na lang din po yung medalyon ko kaibigan. Okay lang po ba kaibigan? Ayun, okay din po daw mga boss. So ito na yung mga kabusin na. Ito na. Mutya po at saka medalyon. Maraming salamat po kaibigan. Maraming salamat po sa pagbigay mo basbas kaibigan. Yan. Sadya po daw niya mga boss na basbasan po daw niya itong mga kagamitan ko upang maging dagdag lakas ko po sa paggagamot sa kay Kiboy mga bossing, at isa pa laban din po sa mga kampon ni Baldog mga boss. Kaya malaki talaga ang pagpapasalamat ko sa batang ermitanyo na to. Salamat po talaga sa iyo kaibigan. Yun, walang anuman po daw mga kabusing, no? Siya po daw ay babasbas daw para matalunin ang mga kalaban. Yun, siya po. Yan mga kabusing, no? Bigla po naputol yung video natin mga kabusing, no? Siguro napalapit ako. Bakit po kaibigan? Nawalan po yun ng baterya yung GoPro ko kaibigan. Sobrahan lang po daw ng paglapit. Sige kaibigan, atras po ako konti kaibigan. Yan. Mas damang natin sa mga busing. Kaibigang Tilmo wala, itong batang ermitanyo na ito mga boss ay napakabait. Binigyan tayo kaagad ng protection, kinargahan kaagad niya ang ating medalyon at saka mga mutya natin. Kanyang binasbasan at dinagdagan ng kaunting lakas upang ito'y magamit ko po daw sa pagagamot ka Kiboy at yung panglaban ko sa mga kampon ni Baldog mga boss. Ayun, sana daw ay magtagumpay daw ako sa misyon ko po na paggamot sa batang aswang na si Kiboy. Sige po kaibigan, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko kaibigan upang gumaling ng lubusan at maging normal na tao po si Kiboy. Si Sando ba kaibigan ay pwede ko po bang dalhin dito kaibigan? Ayan. Sabi niya mga boss ay hindi na po daw kailangan pang dalhin si Sando dito dahil kayang-kaya ko lang po daw itong gamutin mga kabusing, no? At ipasuka ang itim na bertud kay Sando. Yung si Kiboy lang po daw talaga ay tawag nito, dapat ko pong pukusan daw. Kung maaari daw si Kiboy mga boss ay dadalhin ko na naman daw ulit dito upang matulungan daw po niya ako, no? Sige po kaibigan, dadalhin ko po dito minsan si Kiboy. Nakahanda lang po daw siya palagi mga boss, kasi nandyan lang po daw siya palagi at tawagin ko lang po daw siya at kaagad po daw siyang lalabas. Salamat po talaga sa iyo kaibigang Tilmo, ang batang ermitanyo. Yan. Sa puso pala yung pinupinteriya mo ka Kiboy kaibigan kapag ginagamot mo siya, kaya hindi mo siya dapat pwersahin. Yan, tama daw mga boss. Sa puso daw po talaga, no? Kaya nahihirapan si Kiboy kung
pupirsahin, mapapahamak si Kiboy no kung pirsahin po daw niya na ipaluwa yung itim na bertud. Okay po kaibigan, naintindihan ko na po kaibigan kung bakit ganon. Marami pa po daw pala ang mga bagay-bagay na nasa katawan ni Kiboy kaibigan, hindi lang pala daw yung itim na bertud. Yun. Alam po daw niya yun mga kabusing no. Kaya po daw napakalakas ang bata na yun. Kasi napakalakas daw na itim na mahika ang kinarga sa katawan ni Kiboy. Sino po ba mga kumakarga sa katawan ni Kiboy kaibigan? Yun, pangunahin daw kumakarga nito mga boss ay yung si Baldog mga kabusing no. Yun po daw yung una na nagbigay ng pagiging aswang ni Kiboy mga boss at kinargahan ng itim na mahika po daw no. Sige po kaibigan, maraming salamat kaibigan at ako'y nalinawan na po kaibigan. Yun, siya po daw mga boss ay aalis na po daw. Sige po kaibigan, paalam po kaibigan Tilmo. Ayan, nawala na si kaibigan Tilmo mga boss. Yan, umalis na. Umalis na siya mga kabusing. Yan, pasalamat po tayo kang kaibigang Tilmo no, yung batang ermitanyo, dahil nalinawan na po tayo mga boss at yung mga katanungan po ninyo ay nasagot na po ni kaibigang Tilmo. Yan, nakalimutan ko lang po na ihingi po kayo ng basbas sa kanya no, pero yung paggagamot talaga mga boss sa ating mga sakit mga boss ay hindi po nila gagawin yun no, kaya hindi po natin talaga dapat iasa sa mga ganyan. Nila lang yung mga kapansanan po natin no, hindi po talaga nila yan papagalingin. Noon pa man mga boss, yung nandun pa sila lolo ang ilo, nagkasakit po talaga ako no, na ospital ako nung December last year. Ngunit hindi po talaga ako ginamot ng mga kaibigan natin kasi bawal po talaga sa kanila yun no. Kahit na siguro mga boss na hindi ko man hilingin sa kanila na ako'y gamutin, kung pwede lang siguro sa kanila ay malamang sa malamang ay ginamot na po ako ng mga kaibigan kong Engkanto no. Ngunit hindi po yun nangyari mga boss, dahil unang-una sabi ni Lolo Anghelo, ayun po daw ay labag sa kanila ang magpapagaling ng tao at parang nilapastangan na po daw nila or hinigitan ang ating Panginoon mga boss. Sila po no ay nakakakilala sa ating Panginoon mga boss, kaya malaki daw ang kanilang respeto. Tanging Panginoon lang po ang ating sandigan sa bawat sakit nating nararamdaman mga boss. Pagdasal lang natin na tayo gumaling at siyempre tulungan natin ang ating sarili mga boss na makabangon no, at makasurvive sa mga sakit nating iniinda. So yun lang mga kabusing, dito lang tong exploration na to mga boss, at maraming salamat po sa inyong panonood no. Huwag nyo sanang kalimutan mga kabusing na i-like tong video na to at also i-share po. Kung maaari ay hihingi po ko ng suporta na sana i-share tong video na to. At syempre mga boss, hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel, paki-subscribe na po mga boss, at also i-click po yung notification icon bell dyan sa gilid, yung parang kampana, para every time po na may bago po akong may upload na video, ito ay mag-notify sa inyo mga boss. At siyempre isama nyo na rin aking asawa na si Dimisteri no. Yun, at sa mga nagtatanong dyan kung ano yung sakit ko, ay acid po mga bossing, ulcer acid mga boss, acidity no. Umakyat po yung acid mga boss sa katawan ko mga boss. Ang ininda ko po noon ay parang hirapan ako maghinga, parang maha-heart attack ka mga boss, na sakit sa dibdib palagi at sa likuran, at siyempre hirapan kang huminga no. Yun, at sa awa ng Diyos mga bossing ay nakahanap ako ng lunas. Yun ay herbal siya mga bossing no, yung salvio barley po. Yun po talaga ang unang-unang nakapagaling sa sakit ko nun. Hirapan talaga ako nun mga bossing, mga
kung makikita nyo sa vlog ko noon ay parang okay lang ako, ngunit sa loob ko talaga mga boss ay hindi maganda yung nararamdaman ko, no. Sakit talaga sa dibdib mga boss at hirapan ako maghinga. Kaya buti na lang mga kabusing na yun, na-survive ko yung sakit na yun mga boss. So kung payo ko lang po sa inyo dyan mga kapwa ko dyan, mga merong mga iniindang mga sakit, malubha man o hindi mga boss, dasal lang tayo, no. Kasi yung Panginoon natin ay may awa yan mga kabusing. Samahan din natin ng pagsisikap na tayo mismo ay susurvive sa bawat sakit nating nararamdaman. So yun lang mga boss, at sana pagpalain kayo ng ating Panginoon, no? At siyempre huwag niyong kalimutan mga boss na magdasal palagi. So yun lang po, at God bless yung lahat, and also peace out.